ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may dalawang buhay. Ang buhay na ating nakagisnan at ang buhay na ating pinapangarap. Nasa sa atin na lamang kung kailan natin sisimulan ang pangalawang buhay na ito na nakatakda para sa ating sarili. Ikaw, kabarangay, kumusta ang buhay mo sa ngayon? Dear Papa Dudu, magandang araw po, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kiel. 31 years old at dati po akong online sex worker na nakatira sa Pasay. Bunso ako sa 4 na magkakapatid. Ang buhay ng pamilya namin ay may ahalintulad ko sa bagyo. Napaka-unpredictable. May mga panahon na para bang nasa alapaap kami na kaya naming bilhin lahat ng bagay na gusto namin. At may mga panahon din na walang-wala kami ni pambili ng itlog na ulam. Ay hirap pa kami, Papa Dudut. Parehong sugarol ang mga magulang ko. Nasanay na kaming magkakapatid na nakaasa sa swerte ng nanay at tatay namin sa sugal na ginawa nilang trabaho sa pang-araw-araw. Tuwing hapon, sa halip na magsiesta ay lumalabas agad si nanay ng bahay, dala ang mga kakaning ibinebenta nito. Dumidiretso ito sa bahay ng kaibigan niyang may sariling sugalan sa likod ng kanilang bahay. Doon ay pinagsasabay niya ang pagtitinda habang nakaupo sa harapan ng mga baraha. Sa kabilang banda ay nalulong naman sa sabong ang tatay ko. Kapag nananalo ng sugal ang mga magulang ko ay daig pa namin ang mayayaman kung maglustay ng pera. Pero kapag pareho silang minalas ay nagtsatsaga kami sa instant noodles at dilatang ulam. Dahil sa mga bisyo ng mga magulang ko ay mabilis na nalubog sa utang ang pamilya namin. Umabot sa halos kalahating milyon ang pinagsamang utang ng mga magulang ko. Sa puntong hindi na nila ito kayang bayaran, kaya ang ginawa ng tatay ko ay tinakasan na lamang niya ang mga ito. Nagising na lamang ako isang araw na hindi namin mahagilap ang tatay ko. Yun pala ay tinakbuhan na niya ang mga pinagkakautangan niya. Papa Dudut. So ano? Wala ka pa bang balita tungkol sa tatay mo? Wala pa eh. Ni Honey ho, wala man lang siyang paramdam. Kahit sabihin lang niya sa amin kung buhay pa ba siya o hindi na. Ano ba kasi nangyari? Isang buwan na siyang hindi umuwi ah. Baka naman may pinagtataguan. Ganun na nga. Sa dami ng utang niyang naisip na lang siguro niyang solusyon sa problema niya, umalis, magtago at iwan sa amin yung patong-patong niyang utang. Hirap niyan, pre. Mahirap talaga. Kami na ngayon yung binubulabog ng mga naniningil sa kanya. Biruin mo, kada araw nasa 3 hanggang 4 ang nagpupunta sa bahay para maningil sa kanya. Hindi na nga makalabas si nanay dahil dun eh. Sinubukan mo na ba siyang hanapin sa mga kaibigan niya? Sa probinsya niyo? Tumawag na kami sa lola namin sa probinsya, wala raw siya dun. Maging sila nag-aalala na rin dahil hindi raw nagpaparamdam sa kanila si tatay. Nagpunta na rin kami sa mga kumpare niya, pati sa mga kaibigan niya sa sabungan. Pero wala rin silang balita kay tatay. Maging sila nga hinahanap si tatay kasi may utang din siya sa kanila. Hindi nyo ba sinubukan mag-report sa pulis para matulungan nila kayo? Bakit naman idadamay ang mga pulis? Hindi naman nawawala si tatay. Nagtatago yun kaya sa halip na hanapin, baka huliin pa yun sa dami ba naman ng utang niya. Hindi, sa pagkakaalam ko, wala namang nakukulong sa utang eh. Talaga? Bakit naman? May nabasa kasi ako sa Facebook tungkol dyan. Kasi pati yung tita ko, nagkautang din nun sa Ola. Ano naman yung Ola? Online lending apps. Nagpatulong siya sa barangay noon kasi tinatakot na siya ng mga kolektor. Pero ang sabi sa kanya, bawal mang threat ang mga kolektor.
Hindi rin totoo yung mga panakot nilang makukulong siya kasi nasa batas yun na bawal ikulong ang mga taong hindi nakakapagbayad ng utang. May ganun pala? Oo, pero syempre kapag tinakbuhan mo yung utang mo, hindi ka talaga tatantanan ng mga nangongolekta. Gagawin nila lahat para makuha nila pabalik yung perang inutang mo. Yun na nga ang pinagdadaanan namin ngayon eh. Stress na si nanay kasi pati mga kamag-anak namin kinokontak na rin ng mga kolektor. Napost na nga sa Facebook si nanay at tatay eh. Hiyang-hiya na si nanay. Wala na rin gusto makipaglaro sa kanya ng tongits dahil sa nangyari. Alam mo kung anong mas malala? Ano? Pati trabaho ko natuntun na rin nila. Lagi nila akong pinupuntahan doon para hanapin si tatay. Araw-araw yun, walang mintis. Napagalitan na nga ako sa trabaho eh. Ang gusto nila, ako na lang ang magbayad sa utang ni tatay kasi ginawa rin niya akong co-maker sa mga utang niya. Ano naman yung co-maker? Yung kapag umuutang yung isang tao, may 2 o 3 silang co-maker para kapag hindi nakapagbayad ng utang yung taong umutang, obligado yung mga co-maker na bayaran yung utang, lalo na kung hindi nagpaparamdam yung nakautang. Sa sitwasyon namin, lahat kami sa pamilya, si nanay pati 3 kapatid ko, co-maker sa mga utang ni tatay. Ang lala pala ng problema nyo. Kaya nga hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko eh. Paano ko mababayaran yung libo-libong utang ni tatay kung isa lang akong gasoline boy? Yung araw-araw kong ang sahod, hindi na makasurvive sa isang araw eh. E di subukan mo na lang umutang din para magbayad sa utang ng tatay mo. Eh di mas lalo na kaming nalubog sa utang niyan. Wala eh, yun lang yung naisip kong paraan eh. Ang hirap kasi ng problema nyo. Kung pwede lang sanang tularan si tatay na magtago na lang din ako. Pero di ko kayang iwan si nanay eh. Naaawa na rin ako sa kanya. Kapit ka lang pre. Sigurado namang giginhawa rin ang buhay nyo balang araw. Basta, laban lang. Papadudot lumipas pa ang ilang buwan at hindi na talaga nagparamdam pa sa amin si tatay. Tumigil na rin kami sa paghahanap sa kanya dahil alam naming mahirap hanapin ang taong ayaw magpahanap. Dahil nga sa sunod-sunod na pangaharas sa amin ng mga debt collectors, ay napilitan kaming ibenta noon ang mga appliances sa bahay. Pati nga motor ko noon na ilang taong kong binayaran ay naibenta ko na rin para lamang mabawasan na mga utang ni tatay. Nasa punto na kami noon ng buhay namin na sobrang lugmok na kami, papadudot. Hindi na rin kinaya noon ng panganay naming kapatid ang problema sa bahay, kaya naman mas pinili na lamang niyang bumukod at makipag-live-in sa kanyang boyfriend. Hindi ko rin naman maaasahan noon ang 2 ko pang kapatid dahil pareho pa silang walang trabaho at tambay lamang sa bahay. Tanging kami na lamang ni nanay noon ang magkatuwang para buhayin ang pamilya naming tinalikuran ng sarili naming padre de pamilya. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para kumita ng ekstrang pera. Naghanap ako ng sideline at pati sa gabi ay nagtatrabaho din po ako. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ay pinatos ko. Pero kahit na anong pagod ang gawin ko noon, ay hindi pa rin talaga yon sapat para bayaran ang utang ni tatay. Para lamang ako nagtutulak ng isang malaking pader na kahit na anong paghihirap, ang gawin ko ay hindi man lamang ito gumagalaw. Hanggang sa isang araw, isang kaibigan ang nagalok sa akin ng isang trabaho na maaari raw akong makakuha ng easy money, papadudot. Kakainin mo pa ba yan? Ha? Yang mami mo, uubusin mo pa ba? Kasi kung hindi na, ako na lang uubos. Kunin mo na. Ayun, salamat. Gutom pa ako eh. Mukhang problemado ka yata dyan ah. Araw-araw naman akong problemado eh. Kung sa bagay nga naman. May tanong ako sa'yo. Oh, ano yun? Kapag may nag-alok ba sa'yo ng easy money, tatanggapin mo? Depende. Anong easy money ba yan? Illegal ba yan? Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Magnanakaw ka ba? Mang-hold up? Kasi krimen yung mga yun. Hindi naman ako mananakit ng tao. Eh ano nga? Mamamakla ka. Maghahanap ka ng sugar mommy.
Medyo parang ganon. Sabihin mo na kasi kung anong klaseng easy money yan. Kilala mo si Gabriel, di ba? Oo, yung biglang yumaman ng walang dahilan. Tapos ayaw namang sabihin kung anong trabaho. Sa tingin ko may nag-i-sponsor dun eh. Kaya biglang nagkapera. Tingnan mo, may sarili na nga siyang sasakyan eh. Wala siyang sponsor, kundi nagbebenta siya ng videos online. Video? Anong video naman yung binibenta niya? Vlogger ba siya? Hindi. Gumagawa siya ng malalaswang video, tapos ibinibenta niya sa internet. Ah, oo. Alam ko na yun. Maraming ang ganyan sa internet ngayon. Yun ang trabaho niya? Oo. Yun din ang sinuggest niyang gawin ko kung desperado talaga akong magkapera. Kung video lang naman, wala naman sigurong masama dun. Talaga ba? Nag-aalangan kasi ako eh. Kesa naman magbenta ka ng laman, magbenta ka na lang din ng video. Kung yun talaga ang makakatulong sa'yo, bakit hindi? Paano ba ginagawa yun? Madali lang. Mag-perform ka lang sa harap ng camera. Tapos kapag gusto nilang panoorin yung buong video, kailangan nilang magbayad. Easy money nga talaga. Magandang lalaki ka naman. Maganda naman katawan mo. Kung gusto mong gawin yun para makatulong sa problema ng pamilya mo, gawin mo. Parang nakakahiya kasi. Pwede mo namang itago yung mukha mo eh, para hindi ka nila makilala. May mga napapanood din akong ganyan, nakatawan lang ang ipinapakita. Yung iba nga, naka-face mask eh. Ano? Papatusin ko na kaya to? Kung kaya mo namang gawin, bakit hindi? Kailangan mo ng pera ngayon eh. Wala na akong ibang choice eh. Ito na lang yung nakikita ko na pwedeng gawin. Pero paano mo ibebenta yung mga video mo? Saan mo ibebenta kung sakali? May website para dyan. Tutulungan daw naman ako ni Gabriel. Ipopromote daw niya yung mga video ko sa mga fans niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa ibang tao tong gagawin mo. Tikom ang bibig ko. Hindi rin kita huhusgahan. Kasi alam ko naman na gagawin mo lang to dahil sa kagaguhang ginawa sa inyo ng tatay mo. Salamat. Pero kapag yumaman ka, huwag mo akong kakalimutan ha. Si Raulo, kapag nabayaran ko na yung mga utang ni tatay, titigil din ako agad. Basta, good luck na lang. Hanggang suporta lang naman ang may tutulong ko sa'yo. Kasi parehas lang din naman tayong hikaw sa buhay. Malaking tulong na yun para sa akin na may natatakbuhan akong kaibigan. Papa Dudut, doon ko na nga po pinasok ang mundo ng online sex working. Nung una ay natatakot ako na bawat upload ko ng video ay may makikilala or makakakilala sa katawan ko. Napraning ako noon na baka malaman ng ibang tao ang ginagawa ko. Sa tulong naman ni Gabriel na matagal na sa ganong klase ng kalakaran ay nakahanap ako ng fans sa mga sumunod na buwan. Gamit ang katawan ay binalandra ko ang kabuuan nito sa internet, kapalit ng pera. Ang tawag nila sa ganong klase ng trabaho ay alter, na ngayon ko lamang nalaman na nagmula pala sa salitang alter ego kung saan ay gumagamit ng ibang pagkakakilanlan ng isang tao sa online world para hindi sila makilala sa totoong buhay. Kumbaga, iba ang buhay nila sa realidad at iba rin ang buhay nila online. Noon din ay isang persona ang binuo ko, base na rin sa pantasya ng mga customers ko. Hindi naglaon ay mabilis din ako nakapag-ipon ng parokyano, Papa Dudut. Hindi nga ako makapaniwala na ganon lang pala kadaling makakuha ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng adult videos. Cellphone at katawan lang ang naging puhunan ko. Para kong gumagawa noon ng sarili kong TV show kung saan ay buwan-buwan na nagbabayad ang mga fans ko para mag-subscribe at mapanood ang mga video ko na ina-upload ko araw-araw. Papadudod sa mga sumunod na buwan ay mas nadagdagan pa ang mga nanonood at nagbabayad sa akin hanggang sa unti-unti ko na ring nababayaran ang mga utang ng tatay ko. Okay na ako noon sa paggawa ng mga video, pero nung nalaman ko ang mga tungkol sa collab ng mga alters ay mas nainganyo pa akong pasukin din ito, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mundong pinasok ko ay marami akong nalaman tungkol sa mga personal na pagnanasa ng iba't ibang mga tao.
May mga fans ako na mahilig sa paa. May mga fans naman ako na gustong-gusto akong makitang sumasayaw ng sexy. May mga personalized na videos din akong ginagawa na nagro-roleplay para bigyang buhay ang mga pantasya ng supporters ko. Lahat ng yon ay ginagawa ko sa pangalan ng pera. Hindi naglaon ay mas lumaki pa ang buwan ng kita ko. Pinatos ko na rin kasi noon ang mga indecent proposals na natatanggap ko lalo na sa mga mayayamang parokyano. Dahil doon ay nag-resign ako sa trabaho ko bilang gasoline boy at nag-focus na lamang ako sa paggawa ng mga videos. Noong tanungin ako ni nanay kung saan ko nakukuha ang mga perang ipinambabayad ko sa mga utang ni tatay, ay nagsinungaling na lamang ako na nakahanap ako ng mas magandang trabaho. Hindi na siya nagtanong pa simula noon at hinayaan na lamang niya akong kumita ng pera. Hanggang sa isang gabi ay nakatanggap ako ng isang message sa kapwa ko alter. Nagtatanong siya sa akin kung willing daw ba akong makipag-collab sa kanya. Papadudot ang collab na tinutukoy niya ay ang collaboration o pagsasama ng dalawang individual para gumawa ng isang proyekto. Kumbaga sa mga singer, dalawang mga awit ang magsasama para gumawa ng kanta. Ganon din sa amin ang collab kung saan ay dalawang sikat na alter ang magsasama sa isang video para sa pareho nilang fans. Isa ang pangalan ng alter na nag-message sa akin. Dahil interesado ako sa imbitasyon niyang yon, ay nagplano kaming magkita para pag-usapan ang mangyayaring collab sa pagitan naming dalawa. Excuse me, ikaw ba si Kiel? Ikaw lang yung nakasuot ng green na varsity jacket dito eh. Ako nga. Ikaw si Isa? Oo. Matangkad ka pala ha? Sa mga video mo kasi kung hindi ka nakaupo, lagi kang nakahiga. Teka, nakasubscribe ka sa akin? Oo. Na-curious ako sa'yo kasi maraming bumabanggit sa pangalan mo. May pa-poll kasi ako sa channel ko kung sinong alter ang gusto nila makakollab ko. Ikaw yung may maraming boto kaya pinanood ko yung mga video mo. Hanggang solo ka lang pala? Never mo pang na-try makipag-collab? Hindi pa eh. Natatakot ako makipagkita sa ibang alter. Tsaka mas safe na rin yung mag-isa lang ako. Mas marami kang makukuhang fans kapag nakipag-collab ka. Mas madidiscover ka ng ibang tao. Ayaw mo ba nun? May mga ilang nag-invite na rin sa akin noon na makipag-collab kaso puro lalaki. Hindi ako pumapatol sa lalaki kaya hinindihan ko sila. Ikaw lang ata yung unang babae na nag-message sa akin. Kaya pala nakipagkita ka kahit hindi ka naman nakikipag-collab. So, ibig bang sabihin ito, G ka? Ano ba? Paano bang gagawin natin? Gawin natin kung ano yung gusto mapanood ng fans. Kung ano yung ginagawa ng babae at lalaki sa kama, yun lang yun. Ang kaibahan lang, naka-video tayo. Paano yan? Hindi ako nagpapakita ng mukha eh. Baka makilala kasi ako ng ibang tao. Huwag kang mag-alala, pwede naman nating i-blur yung mukha mo eh. Pwede ka rin magsuot ng mask para masigurado. Wala ka bang ibang pagkakakilanlan? Kung may tattoo ka o balat sa katawan, pwede nating lagyan ng plaster yon kung sakali. Wala naman. Wala akong tattoo at balat. Okay, edi good. Magsuot ka na lang ng mask para hindi ka makilala ng mga tao. Ano, Gina? Paano naman yung hatian kung sakali? Walang hatian. Ipopost mo yung video natin sa channel mo. Ipopost ko rin yung sa akin sa channel ko. Sa iyo yung makukuha mong pera, akin naman yung sa akin. Basta ba tulungan mo ako mag-promote, tutulungan din kita mag-promote. Ganun lang. Ano, payag ka? O sige. Pero may kondisyon ako ha. Ano yun? Kailangan mo muna magpa-test para malaman ko kung safe ka. Mahirap na. Baka may sakit ka pala na hindi mo alam, mahawaan mo pa ako. Sige, yun lang naman pala eh. Hindi bale, gagamit din naman tayo ng protection kaya safe na safe tayo. So, okay na. Wala nang bawian ha? Oo, sigurado na ako. Saan tayo magvi-video? Pwede ba sa inyo? Hindi pwede. Kasama ko mga kapatid at nanay ko sa bahay. Paano ka nakakagawa ng video? Kapag walang tao sa bahay o tuwing madaling araw. Okay. O sige. Sa apartment ko na lang natin gawin yung video.
Ikaw na lang ang pumunta doon. Teka, tigasan ka ba? Paranaque. Sisend ko sa yung address ko mamaya. Kailan ka pala available? Anytime pwede naman ako. O sige, mag-set na lang ako ng schedule. Tapos message na lang kita. Gamitin na lang natin yung equipment ko sa bahay. Ako na rin mag-i-edit para mas maganda yung video. Ikaw ang bahala. Wala ka na bang ibang tanong? Alis na ako. Ayaw mo bang kumain na muna tayo? Next time na lang. Kailangan ko pa mag-prepare. May client ako mamaya. Ah, okay, sige. Kung ganun wala na. Kita-kits na lang? Okay, sige. Mag-ingat ka. Ikaw din. Papadudot ang aminin ko na unang kita ko pa lamang kay Isa ay na-turn on na kaagad ako sa kanya. Napakaganda niyang babae. Sobrang bango pa. Para siyang bulaklak na masarap pitasin. Maputi siya at maganda ang kanyang katawan. Para siyang sexy star na napapanood sa mga pelikula. Hindi ko yon inaasahan dahil dami account lamang ang ginagamit niya sa pagme-message sa akin noon. At wala itong ibang picture maliban sa isang cartoon character. Matapos nga ang pagkikita namin ni Isa ay nag-subscribe ako sa channel niya at pinanood ko ang mga video niya. Napaka-wild niya sa mga video niya. Taliwas na taliwas ito sa mga maamon niyang mukha na parang hindi makabasag pinggan. Ibang-iba siya noong nagkausap kami at noong nasa harap na siya ng kamera. Nagulat din ako sa dami ng subscribers niya. Bawat video niya ay umaabot ng libo-libong views. Ilang araw matapos ang pagkikita namin ay nag-set ng date si Isa para sa collab naming dalawa. Nagpunta ako sa apartment niya na studio type. Nagkalat sa paligid ang mga ring light at dalawang kamera. Doon ay nakita ko ang itim na sofa na laging present sa mga video niya. Maliban sa kama ay doon kasi niya karaniwang ginagawa ang mga video na ipinopost niya online. Bago kami gumawa ng video ay nag-live pa noon si Isa kasama ako para i-announce ang upcoming collab naming dalawa sa kanyang mga fans. Noong time na yun ay sobrang dami ng taong nagpapadala sa kanya ng virtual gifts na pwedeng ipamalit sa pera. May mga request din ng fans nila na ginawa namin tulad ng kiss sa harapan ng kamera at kung ano-ano pa. Pagkatapos noon ay saka namin ginawa ang video na umabot ng halos 1 oras. Kumusta naman yung first collab experience mo? Okay naman. Nung una medyo kinakabahan ako kasi first time ko lang makipagtalik sa harap ng kamera. Pero kalaunan nakalimutan ko na rin na may kamerang nakatutok sa atin. Nagulat nga ako na nakatagal ka rin eh. Mahaba rin yung nagawa nating video ah. Ang hirap kayang magpigil. Pero sabi mo nga kailangan umabot ng at least 30 minutes para masulit ng mga tao yung bayad nila. Oo. Sila ang boss natin eh. At kung anong gusto nila mapanood, yun dapat ang i-perform natin. Sorry pala kung sa mukha mo tumama yung… Wala yun. Mas gusto nga nila eh. Alam mo, sa trabaho nating to, gustong gusto ng mga nanonood yung wild. Hindi kasi nila nagagawa yun sa totoong buhay. Kaya tayo ang gumagawa nun para sa kanila. So paano pala yun? Isasend mo na lang sa akin yung video para ma-post ko sa channel ko? Oo. Mag-i-edit muna ako, medyo matagal yun. Magpapadala din pala ako sa iyo ng mga clip na pang teaser para abangan nila yung video natin. O sige, abangan ko na lang yung ipapadala mong video. Isa, may tanong ako. Ano? Matagal ka na bang nag-a-alter? Halos 2 taon na rin. 2 taon na? So kung 24 ka na ngayon, 22 ka pa lang nagbe-video ka na? Oo. Pero paano ka naman napasok sa gantong klase ng trabaho? Dati akong waitress sa isang strip club. May mga customer ako noon na gusto ko makitang sumayaw din. Kailangan ko ng pera noon eh, kaya sinubukan ko. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Kaso, nagsara yung club na yun matapos ma-raid. Nawalan ako ng trabaho pero tinuloy ko yung pagbebenta ng laman. Tapos, na-discover ko yung pag-alter. Pinasok ko rin yun. Ganun pala. Eh ikaw, paano ka naman naging alter?
Maraming utang na iniwan yung tatay ko. Kailangan ko yung bayaran para matigil na sila sa panghara sa nanay ko. May isang kaibigan na nagsuggest sa akin na magbenta ng video online kaya yun, pinatus ko rin. Halos pareho din pala tayo ng kwento. Wala namang ibang gagawa ng ganitong trabaho kung hindi dahil walang mapagkukunan ng pere. Hindi ah. May ilan na ako nakilala na gumagawa ng video kasi trip lang nila. Talaga? Oo. May naging boyfriend ako na gumagawa rin ng video. Kaso naghiwalay din kami. Bakit naman? Wala, nagkasawaan. Ngayon ba? May boyfriend ka ba ngayon? Wala, single ako. Pwede bang mag-apply? Kakakilala lang natin sa isa't isa, maniligaw ka na agad. Ang bilis mo rin ah. Na-inlove ako sa'yo agad eh. Hindi ko alam, basta nung unang kita pa lang natin, hindi ka na nawala sa isip ko. Talaga? Seryoso ka? Gusto mo talaga ako maging girlfriend? Bakit naman hindi? Sigurado ka ba dyan? Gusto mo maging girlfriend ang isang tulad ko? Wala namang masama ah. Marami ako nakakasamang lalaki halos gabi-gabi. Okay lang sa'yo yun? Naiintindihan ko naman na trabaho lang yung ginagawa mo eh. Pareho tayo ng ginagawa kaya maiintindihan kita. Iba ka rin ha? Yung ibang lalaki, kapag nalaman nila kung anong trabaho ko, umaayaw agad sila. Yung iba naman, gusto lang ako ma-experience kaya kunwari, nandiligaw sila. Iba ako sa kanila kasi nauna na kitang natikman. Okay, sige. Anong sige? Ligawan mo ko. Kapag nagustuhan kita, sasagutin kita. Talaga? Wala namang mawawala eh. At yun na nga po ang ginawa ko, Papa Dudut. Niligawan ko si Isa habang ginagawa yon ay nagpatuloy ang collaboration naming dalawa. Ilang videos pa ang ginawa namin dahil pumatok ang unang video na in-upload namin sa kanya-kanya naming channel. Hindi nga nagtagal ay sinagot din ako ni Isa at nakilala kaming dalawa bilang magkasintahang alter. Sobrang successful ng partnership namin noon sa puntong tumatanggap na kami noon ng live audience. 2 buhay ang meron kami noon. Ang buhay na normal na tao at ang buhay ng isang alter. Ipinakilala ko si Isa sa pamilya ko at hindi naman siya nakilala ng mga kapatid at nanay ko bilang babaeng nagbebenta ng videos online. Noong nagtagal ay lumipat ako sa apartment ni Isa at nagsama kaming dalawa. Unti-unti ay mas yumabong pa ang buhay naming dalawa. Nabayaran ko na rin ang mga utang ni tatay dahil sa trabaho namin yon. Ang sabi ko sa sarili ko noon, kapag bayad na ang utang ni tatay ay titigil na ako. Pero nasanay na ako sa buhay ko bilang isang alter, kaya naisipan kong ituloy-tuloy na lamang ito. Maaring hindi gusto ng ibang tao ang trabaho namin ni Isa pero hindi namin ito maiiwan-iwan dahil ito na lamang ang nagbibigay sa amin ng magandang buhay. Pero kapalit ng malaking pera na natatanggap namin, Papa Dudut, sa ginagawa namin ay hindi ko po inaasahan. Na yun din pala ang sisira sa pinagsamahan namin ni Isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam kong nangako ako kay Isa na tatanggapin ko ng buo ang trabaho niya. Pero hindi ko alam na hindi ko rin pala ito mapaninindigan. Sobra kasing lumalim na ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya sa puntong nagsimula na akong magselos sa mga lalaking nakakasama niya. Kung ako ay hanggang video lang ang ginagawa ko, si Isa ay malawak ang trabaho niya. Maliban sa paggawa ng mga video ay nag-i-escort din siya. Sumasama siya sa mga lalaking binabayaran siya para sa isang gabing pang-aliw. Nung una ay natanggap ko naman ang trabahong yun ni Isa. Alam ko na gano'n na talaga ang ginagawa niya bago ko pa siya ligawan. Pero dumating ang relasyon namin sa puntong nawawala na siya ng oras para sa akin. Lagi siya noong nasa labas. Gabi-gabi siyang umaalis para makipagkita sa mga kliyente niya. Lagi siyang tutok sa cellphone niya para maghanap ng collab at tumanggap ng mga indecent proposal sa kanya, Papa Dudut. Para bang pakiramdam ko noon ay nawawala na ang init ng relasyon namin. Malimit na lang din kasi kami noong gumagawa ng video na magkasama. Nawala na ang intimacy sa pagitan naming dalawa at lumalim ang pagsasama namin.
Ang dating malalim na pagsasama ay unti-unting lumalamlam. Sinubukan kong ayusin ang relasyon namin at kinausap ko si Isa at inihayag ko sa kanya ang mga nararamdaman ko. Pati na rin ang pagkukulang niya bilang girlfriend ko. Kauuwi mo lang? Oo. Nagising ba kita? Sorry. Anong oras na ba? Alas 6 na. Usog ka nga. Iidlip lang ako saglit bago ako umalis. Aalis ka ulit? Saan ka pupunta? Oo, aalis ako mamayang alas 9. May client ako sa Tagaytay. Pabiyahe ako na maaga kasi sasabay ako sa kakilala ko. Usog ka na, dali. Oh, dito ka. Tagaytay? Ang layo naman nun. Oo, sa Tagaytay. Medyo malaki to kaya hindi ko siya mahindian. Tsaka matagal ko ng fan yung client na to eh. Sunod-sunod yung racket mo ah. Magpahinga ka naman. Hindi na kita nakakasama rito sa bahay. Bukas wala akong trabaho. Masusolo mo ko, huwag kang mag-alala. Ay, nasanay na lang talaga ako. So bakit ka naman inabot ng alas 6 ngayon? Nag-request yung client ko eh. Sabahan ko raw siya mag-breakfast sa hotel nila bago ako umuwi. Sinamahan mo naman. Malamang, may ekstrang bayad yun eh. Sayang naman, tsaka libre na yung pagkain kaya pumayag na ako. Mabuti pa yung ibang tao na nakakasama mo sa pagkain. Samantalang ako na boyfriend mo, hindi mo man lang ako magawang saluhan. Sorry na, busy lang talaga. Ayaw mo bang tumigil na lang sa trabahong to? Okay naman na tayo eh. Maayos na buhay natin. May konting ipon na rin naman ako. Maghanap na lang tayo ng normal na trabaho. Akala ko ba naiintindihan mo tong trabaho kong to? Oo, naiintindihan ko naman. Pero ito na ba talaga yung gusto mong buhay? Ayaw mo bang bumuo ng panibago kasama ko? Ayaw mo bang lumagay na lang sa tahimik? Yun ba ang gusto mo mangyari kaya hindi ka na gumagawa ng video? Oo sana. Sige, gagawin ko yung gusto mo. Talaga? Oo. Kung gusto mong tumigil na ako sa ginagawa ko, gagawin ko. Hindi nga. Oo nga. Mahal kita eh. Kaya kung gusto mong tigilan ko na to, gagawin ko para sa'yo. Paano yung mga client mo? Tatapusin ko lang yung mga nakabook sa akin tapos magpapaalam na ako sa kanila. Salamat at naiintindihan mo ko. May gusto ka pa bang ibang sabihin na bumabagabag sa isip mo? Wala na. Okay. So kung titigil na tayo dito, ano magiging trabaho natin? Nakapagtapos ka naman, di ba? Sigurado ako mabilis ka lang makakakuha ng trabaho. Ang totoo niya, naghahanap na nga ako ng trabaho ko eh. Talaga? Saan naman? Parang gusto ko maging virtual assistant. Sikat yun ngayon eh. Nag-try ako mag-apply last week. Kaya mo ba yun? Lahat naman natututunan eh. Mukhang maganda nga yun na trabaho. Balita ko malaki din ang kita dyan eh. Kaya nga ako nagkaroon ng interest dun eh. Sana pala rin. Sana nga. Basta, nandito lang ako para suportahan ka. Ikaw rin. Susuportahan din kita sa kung ano man ang gusto mong gawin. Okay, pag-iisipan ko muna kung saan trabaho ako lilipat. Pero sa ngayon inaantok na talaga ako. Matutulog muna ako ah. Sige, matutulog din ulit ako para may katabi ka. At katulad nga na napag-usapan namin ni Isa ay tinapos na lamang niya ang ibang booking niya at saka hindi na siya tumanggap ng bago. Nagpaalam kami sa mga fans namin at doon din ay tuluyan na naming tinalikuran ang buhay namin bilang alter. Dahil nahirapan ako maghanap ng trabaho ay naisipan namin ni Isa na magpatayo ng isang negosyo. Gamit ang ipon namin ay bumuo kami ng isang coffee shop na siyang naging source of income namin. Sa unang pagkakataon ay nakapamuhay kami ni Isa na parang normal na tao. Nakapag-focus kami sa isa't isa at nagpatibay sa relasyon namin yun. Dream come true para sa akin na makasama ko ang taong minamahal ko. Natutuwa ako na sabay naming binuo at binago ang buhay namin, Papa Dudut. Tumagal ang tahimik naming buhay ni Isa ng 1 taon. Maayos naman ang naging takbo ng relasyon namin.
Naging maganda rin ang outcome ng negosyo. Walang naging problema sa pagsasama naming dalawa. Hanggang sa isang araw ay nahuli ko na labang si Isa na may tinatago palang sekreto mula sa akin. Papa Dudut, hindi pala siya tumigil sa pagiging escort niya. Nabasa ko ang lahat ng mga convo niya sa kanyang kliyente nung hindi na niya na-log out ang account niya sa laptop na gamit namin. Lumubog ang puso ko noong nalaman kong patuloy pa rin palang nakikipagkita si Isa sa ibang lalaki. Nang gabing yon ay isang matinding away ang namagitan sa aming dalawa, Papa Dudut. Isa, paabot naman ng laptop dyan sa tabi mo. Mag-i-inventory lang ako. Heto. Ay, teka sandali lang. Bakit? Wait lang, may aayusin lang ako dito sa laptop. Amin na, para matapos ko na tong ginagawa ko. Sandali. Ano bang ginagawa mo dyan? Nagla-logout ka sa account mo, no? Ha? Ang sabi ko, yung dummy account mo, nalimutan mo yatang i-logout. Nakita mo? Oo. Nabasa ko rin lahat ng conversation mo nitong nagdaang linggo. Kiel. So hindi ka pa rin talaga tumigil? Nagbebenta ka pa rin ng katawan hanggang ngayon? Kailangan natin ng pera eh. Anong kailangan? May negosyo na tayo na pinagkukunan ng pera. Bakit kailangan mo pang magbenta ng laman? Kailangan ba talaga natin ng pera o kailangan mo ng pera? Para sa atin din naman tong ginagawa ko eh. Ha? Paano? Anong paano? Mahal ang renta natin dito sa apartment. Simula nung mag-decide kang lumipat tayo. Mahal din ang renta ng pwesto ng coffee shop natin. Marami akong luho, marami ka ring luho. Sa tingin mo kasya yung sales natin kada buwan na nagmumula sa shop? Hindi! Anong pinagsasabi mo? Pinapalabas mo ba na ikaw ang bumubuhay sa atin, ganon? Na yung pagiging escort mo, yun na nagbabayad sa mga gastusin natin? Totoo naman eh. Eh di sana sinabi mo sa akin na hindi sapat yung coffee shop para sa gastusin natin. Para nakapaghanap ako ng maayos na trabaho. Hindi yung babalik ka na lang sa dati mong gawi. Wala na tayong magagawa, nangyari na. May magagawa pa tayo. Pwede kang tumigil sa ginagawa mo. Isa naman. Akala ko bang okay na tayo? Akala ko ba tapos na tayo sa buhay na yan? Tapos malalaman ko, nakikipagkita ka pa rin pala sa iba't ibang lalaki? Marami akong pangangailangan. At kailangan ko ng pera para matustusan yung mga pangangailangan kong yun. Ibig sabihin ayaw mo talagang tumigil? Ayoko. Magalit ka na kung magalit. Itutuloy ko tong ginagawa ko dahil dito ako nakakakuha ng pera. Tatapatin na kita. Hindi sapat tong buhay natin na to. Hindi ako satisfied sa buhay na binibigay mo, kaya ako na ang gumawa ng paraan. Mas mahalaga yung mga pangangailangan mo kaysa sa relasyon natin? Kaysa sa akin? Oo, yun ang totoo. So kaya mo akong iwan para sa trabaho mong yan? Huwag mo akong papiliin, Kiel. Hindi pwede. Kailangan mong mamili. Ako o yung trabaho mo? Kiel, Isa, ako o yung trabaho mo? Alin ang pipiliin mo? yung trabaho ko. Ito ang gusto ko. Wow! Ganon-ganon na lang? Kaya mo kong iwan para sa pansariling interes mo? Pinapili mo ko eh. Kaya pinili ko yung mas gusto ko. Kiel, totoong buhay to. Hindi drama na pwedeng dayain dahil lang mahal natin ang isa't isa. Sorry, pero hindi ko kaya maghirap kung alam kong kaya ko namang i-provide yung mga pangangailangan ko. Ibang klase ka. Paano mo nasasabi itong mga bagay na to? Ikaw ang nagsimula nito kaya wag mo kong sisihin. Isa lang naman ang solusyon sa problema nating to. Para masalba tong relasyon natin, tanggapin mo kung ano ako. Yun lang yun. Hindi. Kung hindi mo kayang magbago para sa akin, para sa relasyon natin, wala nang rason para isalba pa tong pagsasama na to. Kung mas mahalaga ang trabaho mo kaysa sa akin, hindi ko na ipaglalaban to. Bibitawan mo ako? Sige. Sana maging masaya ka sa ginagawa mo. Kiel, sandali! Huwag kang umalis, Kiel! Papa Dudut, siguro nga'y hindi kami para sa isa't isa ni Isa. Hindi kami nakatadhanang dalawa na magsama. Magkaiba kami ng gusto, magkaiba kami ng hangarin sa buhay. Mas mahal niya ang trabaho niya, mas mahal ko siya.
Yon ang pinagkaiba naming dalawa. Pero hindi ko rin hahayaang saktan ko ang sarili ko. Hindi ko kayang gabi-gabing nag-iisip kung sino ang lalaking kasama ng girlfriend ko. Kung hindi niya kayang bitawan ang trabaho niya, ako na lamang ang bumitaw sa kanya. Ilang linggo ang lumipas ay desidido pa rin talaga si Isa na ipagpatuloy ang dati niyang buhay. Kaya naman ako na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Bumalik ako sa pamilya ko. Iniwan ko sa kanyang apartment namin at binayaran ko na lamang siya para masolo ko ang coffee shop na pinatayo namin. Simula noon ay hindi na muli kaming nag-usap pa. Alam kong malaki ang naitulong sa akin ng pagiging alter ko. Nabago nito ang buhay ko pero ng mga panahong yon ay gusto kong manggaling naman ngayon ang perang nakukuha ko sa bagay na hindi ko ikinakahiya. Nagpursigi ako at ipinagpatuloy ko ang nasimulan kong negosyo. Nag-ipon ako ng pera at binuo kong muli ang sarili ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na ako sa buhay ko kasama ang sarili kong pamilya. May isa na po akong anak sa ngayon. Ang huling balita ko kay Isa ay isa na raw siyang kabit ng matandang politiko. Hindi ko alam kung gaano katotoo ang balitang yon, pero hindi ko na rin po ito masyadong binigyan ng atensyon. Samantala, ang buhay ko bilang alter noon ay tuluyan ko nang ibinaon sa limot. Hanggang ngayon ay nananatiling sekreto ang parte ng buhay kong yon na dadalhin ko na hanggang sa aking kamatayan. Dito na po nagtatapos ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sa inyong mga tagapakinig sa inyong programa sa pagpili ng aking sulat. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Kiel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4